malalaman, no? Dito natin malalaman kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, paano niya tayo niligtas, at sa kanyang paggawang pagligtas, ano yung parang ano yung benefits na nakuha natin, ano yung mga ano yung epekto sa buhay natin, no? So Jesus Christ, no, if you look at Jesus Christ, no, hindi lang siya isang, minsan kasi traditional nakikita natin siyang nasa cross, no? So yung ginawa niyang pagkapako sa cross is not just it's not just a picture or an image na nakikita natin, but it's meron siyang ginawa sa cross, no, na malaki yung impact at malaking tulong sa buhay ng tao, no? So ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? So what is His saving work? So salitang saving, ibig sabihin may ginawa siyang pagliligtas, no? May ginawang pagliligtas ang ating Panginoong Hesukristo, no? So basahin ko muna, our Lord Jesus Christ defeated death, no? So yung palang ginawa na kamatayan ni Kristo sa krus, no? Anong ginawa niya? He defeated death, and sin was condemned in His flesh, so that it might no longer have any claim over us. Thus He brought us life, being raised to grant us a share in eternal life, and to give us the inclination to pursue righteousness. So yung saving works ng ating Panginoong Hesukristo, unang-una nung namatay si Kristo sa cross, no, yung ginawa niyang kamatayan nung namatay siya sa cross, meron palang epekto, no? Una, He defeated death, di ba? The wages of sin is death, no? But through the death of our Lord Jesus Christ, hindi na tayo maapektuhan sa kamatayang yon, no? And sin was condemned in His flesh, no? At sabi dito, no, at dahil doon meron na tayong buhay, no? He grant us a share in eternal life, no? Kung alalahanin niyo sa last nung mga nagdaang topic natin, 'di ba? All of us have fall short of the glory of God. Nalayo tayo sa Panginoon. Ang ginawa pala ng ating and the saving works of our Lord Jesus Christ ay naibalik tayo, meron na tayong eternal life, and to give us the inclination to pursue righteousness. Inclination, ibig sabihin mga kapatid, meron ka ng tinatawag na kagalakan, no? Nalimutan ko lang yung sa Tagalog talaga, but most ibig sabihin meron ka ng kagalakan, no, to pursue, yung parang mag-ano ka ba, tawag nito, yung parang to pursue righteousness, yung meron ka ng may kagalakan ka ng gumawa ng katwiran. Alam mo yung katwiran, yung righteousness, yung gagawin mo yung kung anong tama, di ba? So dati kasi so nung hindi pa tayo nakakakilala ng Panginoon, di ba, mostly kung magkasala ka, sasabihin natin ay okay lang yan, di ba? But now through the saving works of our Lord Jesus Christ, He gave us the inclination to pursue righteousness. No, so basahin ko sa Romans 6:5 to 11. Sabi dito, for if we have been united with Him in death like His, we will certainly also be united with Him in resurrection like His. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. The death He died to sin once for all. But the life He lives to God. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. So tayo pala na mananampalataya, yun yung mismong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Remember mga kapatid, tayo dapat yung mamamatay sa krus kasi tayo ang nagkasala. Kaya lang sinalo ng ating Panginoong Hesukristo, yun yung tinatawag na saving works niya, sinalo ng ating Panginoong Hesukristo yung punishment na yun, at through His death, yun nga, meron na tayong benefits na natanggap, no? So yun meron tayong dahilan why we incline, bakit tayo magpursue ng righteousness. For example, mga kapatid, sa trabaho natin, kung maganda yung sweldo mo, maganda yung benefits na nakukuha mo sa isang kumpanya, di ba, may kagalakan ka rin, excited ka rin na magtrabaho. So ganun din ang ginawa pala, na mas higit pa, no, dahil sa kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, we will continue to do
sa katwiran, no, to righteousness. At ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, di ba, na no, nung namatay siya sa krus, tayo na mananampalataya, we must also put to death, no, ang kasalanan. At tayo ay buhay na ulit, no? Dahil ang ating Panginoong Hesukristo buhay din. So, ibig sabihin tayo, meron na din tayong share of eternal life, no? So parang na-gets niyo mga kapatid, yung parang, di ba, namatay si Kristo sa cross. And as we accept Jesus Christ in our lives, yung mga kasalanan na yon namatay na rin doon sa cross. Di ba? Parang sinuko, as you surrender to Jesus Christ, nandun yung pumapasok yung tinatawag na kapatawaran. At yung kapalit ng kapatawaran na yun yung eternal life. We are alive to God in Christ Jesus. Buhay tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo. And dito din sa Romans chapter 8 verse 1 to 4, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Mga kapatid, ang ganda ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang benefits ng saving works ng ating Lord Jesus Christ. Sabi dito, therefore there is now no condemnation, wala nang condemnation. Diba? Hindi na tayo magkukondemn for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. For what the law was powerless to do, because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering, and so He condemned sin in the flesh in order that right requirements of the law might be fully met in us who did not live according in the flesh, according to the Spirit. No? Mga kapatid, ang Israel noon, upang ang kanilang mga kasalanan ay mapatawad, ang ginagawa nila, pumupunta pa sila doon sa Jerusalem para mag-alay ng tupa, no? At sa pag-aalay na yun, marami yung mga requirements na gawin. Dapat walang sugat, dapat yung firstborn, yung mga ganun ba. So imagine niyo mga kapatid, kung hindi namatay si Kristo sa krus, ibig sabihin pala, pupunta pa tayo ng Jerusalem, di ba? Pupunta ka pa, mag-aalay, hahanap ka pa ng tupa, no? So ang benefits po, isa po sa napakagandang benefits na ginawa sa saving works ng ating Panginoong Hesukristo is tayo po ay makakalapit na, no? And hindi na po, there is no condemnation. Wala na po tayong hindi na po tayo under the law of Moses, but we are under the law of grace through our Lord Jesus Christ. No? We do not live according to the flesh, but according to the Spirit already. No? So isa din yan, napakaganda po ng saving works ng ating Panginoong Hesukristo. No? So ang ginawa ba ng ating Panginoong Hesukristo ay na-prophesy ba in the Old Testament, no? Sabi dito, this saving work of Christ was prophesied mismo by prophet Isaiah. Sa Old Testament pa lang, si Isaiah ni-reveal na ng Diyos sa kanya na ito yung gagawin ng Diyos, ito yung plano ng Diyos, ito yung gagawin ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan, no? Sabi dito, Isaiah 53 verse 5, but He was pierced for our transgression, He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. Di ba? So yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang tumanggap ng piercing. Alam mo yung piercing, Brad? Ginagano yung, alam mo yung yung kutsilyo? Oh, diba? O pagka we are pierced, tayo sana yan, kaya lang tapos yan, he was crushed because of our iniquities, mga kasalanan. The punishment that brought us peace was on Him. At ang kagandahan po dyan, by His wounds, sa mga sugat niya, tayo po ay healed, no? Tayo po ay tawag na parang kung may sakit ka, ikaw ay naayos na, no? Nalunasan. You are healed, nalunasan, no? At yun din po ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 10. Kung yung titingnan, no, alalahanin nyo, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ang thief na ito, mga kapatid, ay si Satanas. Yun po ang ginagawa ni Satan sa atin, no? Sige, huwag ka nang umatin ng Bible study kasi makasalanan ka, di ba? The thief comes only to steal, kill, and destroy. But ang sabi ng Panginoong Hesukristo, I have come that they may have life. Gusto ng Panginoon na meron tayong buhay. At ang buhay na yan hindi temporary lang, sabi niya, and have it to the full. It is full life, complete life, kumpletong buhay po.
kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At ang buhay na yan, mga kapatid, is eternal life. Eternal, ibig sabihin, kung wala ka na sa mundong ito, kasi physically na, ano tayo talaga diba, mamamatay physically, but ang buhay mo is eternal, spiritually, ikaw po yung magpapatuloy nabubuhay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. At yun po ang ginawa, no? That is the saving works of our Lord Jesus Christ. Marami po pong sinasabi ang Biblia, mga kapatid, tungkol sa saving works, tungkol po sa salvation na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. But ito ay mga points lamang for us to remember, for us to be reminded na anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So yung cross ni Jesus Christ ay hindi lang po lang decoration o any image, no, but yan po ay it is a reminder for us sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, especially tayong mananampalataya. Especially we are chosen to be a part of the body of Christ, no? So napakaganda po, there is no more condemnation. Ibig sabihin, mayroon na pong kapatawaran ng kasalanan na hindi mo na po kailangan mag-alay pa ng tupa. Wala po. Kailangan mo lang pong tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Lumapit ka lang, ihingi ng tawad ang iyong kasalanan. Kaya mga kapatid, hindi po tayo dapat matakot na sa ating mga kasalanan, sapagkat tayo po ay mayroon ng natanggap na kapatawaran galing sa Diyos. Yes, tayo po ay may conviction, hindi na po natatakot na, yes, dapat tayong matakot kung makagawa ng kasalanan, yes, but again, ilapit lang po natin sa ating Panginoong Hesukristo. And there again, meron pong forgiveness, sapagkat meron siyang salvation na ginawa sa buhay mo.